Magandang umaga po mga minamahal at mga kaibigan at sa lahat po ng mga sumusubaybay, especially po sa lahat po ng mga PCPC members at ganoon din po sa mga kapatid ko sa Mindanao at sa Mikawayan, mga kapatiran natin sa abroad. Good morning sa inyong lahat. Sa umagang ito ang ating pong tatalakayin sa ating pong counseling is baptism necessary for salvation. Yan pong ating pag-aralan. Ang ating pong text ay makikita sa Luke 23:43. Simulan po natin sa pagbasa sa 42. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang malaman po namin ang mga current issues na ito mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Bigyan niyo po ng makalangit na kaalaman ang bawat isa. Buksan niyo po ang aming puso at isipan. Samahan niyo po kami sa sandaling ito. Ito po ang aking dalangin o ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-aralan sa umagang ito ay napakahalaga. Is baptism necessary for salvation? So, ang ating kasagutan ay subaybayan niyo po para malaman po natin kung ano po yung tamang sagot. Una, baptism and salvation in the Bible. Pag-aralan natin kung ano yung bautismo at kung ano yung kaligtasan. So, number one, the Apostles Peter and Paul did not preach baptism was required for salvation. Number one, ang mga apostoles katulad ni Pedro at saka ni Paul ay hindi po sila nangangaral na ang bautismo ay required for salvation. Tingnan natin ang Romans chapter 3 verse 22. Romans 3:22. Balikan natin yung ating main text mamaya. Romans 3:22. Even the righteousness of God, ito'y ipinangaral ni Paul sa mga taga-Romans. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all, and upon all them that believe. For there is no difference. Wala daw pagkakaiba sa mga Hudyo at sa mga Greek o sa mga Gentiles. Ang sabi ni Paul, kay ang katwiran ng Diyos sa mga ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo sa kanila na lahat at silang lahat na mga sumampalataya at walang pagkakaiba. Hindi po minensyon ni Paul para magiging righteousness ang isang tao na sumampalataya at magpabautismo. Hindi po. Ang sinabi niya, ang katwiran ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi po dinugtungan na sumampalataya ka kay Jesucristo at magpabautismo. Hindi po. Walang bautismo. So,
ang ang katuwiran ng Diyos sa kanila na sumampalataya kay Jesucristo, silang lahat na naniwala kay Jesucristo at wala nang pagkakaiba pa. So ibig sabihin, hindi po gin-mention ni Paul na magpabautismo, hindi po. Ang sinabi niya, para maligtas ang tao, sumampalataya kay Jesucristo. Sabi ng iba, sumampalataya lang, maligtas na. Mga kapatid, iba po ang isip ng tao. Sa Diyos, posible, pero sa tao, imposible. Bakit po kay Jesucristo lang tayo sumampalataya? Kasi po ganito yon. Si Jesucristo po ay ipinadala ng Diyos Ama, siya po ay namatay sa cross para sa iyo. Siya po ang nagbayad ng ating kasalanan sa cross. Kaya sa Kanya tayo sumampalataya dahil sapat na. Siya po ay isang Diyos na nagpakatawang tao at siya po ay namatay sa cross. Yung dugo niya na ibinuhos sa cross, yun ang naglinis at naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya ang requirement na lang, kailangan sumampalataya kay Jesucristo, pagsisiyan natin ang ating kasalanan, Acts 3:19, repent and be converted that your sins may be blotted out. So napakaliwanag. Wala naman po doon ang baptism. Repentance. Sumampalataya. Ang pananampalataya at repentance, unseparable. Hindi po pwedeng iwalay. And then, magdesisyon ka. Tanggapin mo si Jesucristo na yung Panginoon at tagapagligtas. Kapag ginawa mo yan, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas sa kasalanan. Naintindihan po ba natin? Saan po ba tayo liligtasin? Sa kasalanan. Kasi nagkasala tayo. So yun ang una na sinabi ni Apostle Paul. Book of Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Mas maganda yung nililista po ninyo at binabasa. At susundan nyo po ako. Sa mga talata na ating ibinigay, pag may makita po kayo dyan na bautismo ay makakaligtas, paniwala natin. Sabi sa Biblia, hindi po na-mention ang bautismo na makakaligtas. Ang bautismo mahalaga, pero hindi siya requirement sa kaligtasan ng tao. Ephesians 2:8. For by grace are ye saved. Tingnan nyo. Dahil sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Past tense. Sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9. Hindi sa mga gawa, baka ang tao ay magpalalo o magmayabang, kung sa Ilonggo pa, magtikalon. Kaya, wala po tayong nabasa na ang bautismo ay requirement sa kaligtasan. For by grace are ye saved. Yung grace si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamagitan ng inyong mga sarili. At ang salvation is a gift given by God sa lahat na sumampalataya kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po ang ating binasa. Balikan natin doon sa cross. Sa Luke 23:43. Anong sagot ni Jesus sa isang magnanakaw at makasalanan? And Jesus said unto him, sa katotohanan, sasabihin ko sa iyo, ngayon, makakasama na kita sa paraiso. Hindi na ho sila bumaba para bautismuhan yung makasalanan. So, ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi po kasali ang bautismo.
Maliwanag po. Hindi na po sila bumaba sa cross. Ang sinabi ni Kristo Jesus, ngayon, makakasama kita sa paraiso dahil sa kanyang ginawa. Ano ba ginawa niya? Yung salitang Lord. Ibig sabihin, minention niya at sinabi niya sa kay Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sabi niya, Panginoon, yung salitang Lord. Ibig sabihin, sumampalataya siya na si Jesus Christ is Lord of Lords. Ibig sabihin, siya ang Panginoon ng kanyang buhay. Siya ay naniwala na si Jesucristo ay walang kasalanan. Kaya sinabi ni Jesucristo, siya ay makakasama niya ngayong araw noong sila'y nakapako sa krus. So nakapasok siya sa langit. Hindi na po siya nagpabautismo. So kontradict po sa mga katuruan ng karamihan. Ito pa yung talata ng mga tinuturo ng iba, hindi po nila inuunawa. Mark 16:16. Ito pong sinabi sa Mark. Kino-quote ito ng iba para bautismuhan yung mga tao na para maligtas. Siya na sumampalataya at mabautismuhan maligtas. Unang phrase. Ngunit siya na hindi sumampalataya ay mapapamak. Wala na po bautismo. Maliwanag? Ang ibig sabihin doon sa 16, pagkatapos mong maligtas, kailangan ka magpabautismo kasi ang bautismo ay unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. Outward sign na ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo. Pero never natin i-mix yung pananampalataya plus baptism. Hindi po pwede. Maliwanag? Kasi po, kung balikan naman natin sa cross, yung nakabitin na nakapako sa cross, sumampalataya kay Jesucristo, hindi na po siya nagpabautismo. Hindi po sila bumaba para i-baptize. Kung hindi ang kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa cross. 1 Corinthians 15, verse 3 and 4. Ito pong sinabi ni Paul. Sino paniwala natin? Yung mga ngaral na hindi nakakita sa Panginoon o yung nangangaral na nakasama ang Panginoon at nakita niya ang Panginoon? At ang Panginoon mismo ang nagbigay sa kanila ng mensahe at isinulat ang Biblia. Kaya mag-ingat po tayo. Kapag tayo ay nagturo ng mali, malaking pananagutan natin sa Diyos. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for sins according to the Scriptures. Sabi ni Paul, ay inihatid ko sa inyo una sa lahat, kung ano ang aking tinanggap, kung paano si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Si Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan. Verse 4, at siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw, ayon sa mga kasulatan. So ang kaligtasan po ay sa pamagitan lamang po ng kamatayan ni Jesucristo sa krus. Hindi po kasama ang bautismo. Maliwanag po. So hindi po pinopromote ni Paul na ang bautismo ay makakaligtas. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Ito po sinabi ni Paul. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Kay si Kristo, hindi niya ako pinadala para magbautismo. Kung hindi, ipangaral ang Ebanghelyo.
hindi kasama ang kaalaman ng mga salita, baka ang cross ni Kristo ay walang saysay. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, ang bautismo ay hindi bahagi sa kaligtasan. Kapag maligtas ka na, saka ka palang mabautismuhan. Hindi ka pwede bautismuhan na hindi ka maligtas muna-una. Kaya, maliwanag po ang itinuro ng mga apostolis na si Pedro at si Pablo, hindi sila nangangaral na ang bautismo ay required para sa kaligtasan. Number 2, pangalawa na po. The Bible records many who were saved before or without baptism. Maraming naligtas muna bago ang bautismo. Or, maraming naligtas na nakarecord sa Biblia, hindi na po sila nabautismuhan pa. Basahin natin ang balikan natin ang magnanakaw. Luke 23:43. Ito po isang magnanakaw kasama po ni Jesucristo. Siya po'y nagmamakawa sa Panginoon. Ang isang magnanakaw, tinulig siya, sinisi siya, sabi niya, kung totoo kang Kristo, bumaba ka at ligtasin kami. Sabi ng isa, huwag kang maging ganyan. Tayo ay nasa kaatulan. Siya po ay walang kasalanan. Anong sabi niya? Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay paruruna sa iyong kaharian. Sinabi ni Jesus, sa katotohanan, ngayon makakasama kita sa paraiso. Hindi po niya sinabi, kailangan bumaba muna tayo para bautismuhan ka, para ikaw ay makasama ko sa paraiso. No! Hindi na. Nirecord sa Bible na may mga naligtas na hindi po nabautismuhan at sila po ay naging qualified makapasok sa langit. Therefore, baptism is not necessary for salvation, according to several passages from the Bible. The Bible records many who were saved before or without baptism. Matthew 9 to, ang isang paralyzed na tao. Matthew chapter 9 verse 2. Paralyzed ito. Matthew 9:2. Luke 7 po pala. Luke 7:37 to 50. Luke chapter 7. Ito po sinabi, isang paralytic na tao. Luke chapter 7, nakarecord sa Biblia, na siya po hindi nabautismuhan, naligtas. Verse 37. Luke chapter 7. Isang babaeng, the penitent woman. Itong babae na ito, talagang matindi ang kanyang problema. 37. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee, which had bidden him, saw it, he spake within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touches him, for she is a sinner. Tingnan niyo sagot ni Jesus. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee.
And he said, Master, Sion. Tingnan po natin ang sagot ng Panginoon. There was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou was rightly judged. Tingnan mo, ang isang makasalanang penitent woman, siya po'y naligtas because of her faith to our Lord Jesus Christ. At sinuway pa po siya ng mga Parisiyo. So, mga minamahal at mga kapatid, napakaliwanag po ang Biblia. At tingnan naman natin sa Matthew 9:2, ang isang paralytic man. Matthew chapter 9 verse 2. Napakaliwanag po dito po sa Biblia, punto por punto, what the Bible says, walang dagdag, walang kulang. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed, and Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Imagine mo, yung isang paralytic man, naniwala kay Jesucristo, pinatawad ang kanyang kasalanan. Kaya ang bautismo, hindi po makahugas ng kasalanan at hindi po necessary for salvation. To those person who would like to be saved, if you want to be saved, you need to believe the Lord Jesus Christ, you need to acknowledge that you are a sinner, and you need to repent of your sin, and most especially, you need to accept Jesus Christ in your heart by faith. Wala nang iba. Napakaliwanag po. Balikan naman natin ang isang magnanakaw uli. Ang magnanakaw, hindi na po sila bumaba para i-baptize. Wala po. Wala nang panahon. Siya po ay naniwala. Tinawag niya lang si Jesus na Lord. Ang ibig sabihin, naniwala siya kay Jesucristo na walang kasalanan, isang Diyos na nagpakatawang tao at namatay sa cross, at yung dugo ni Jesucristo, yun ang naghugas at nagtubos at nagbayad sa lahat ng mga kasalanan ng buong mundo. Ngunit, wala na po doon ang bautismo. Hindi po sa ginbautismuan. Hindi na. Kaya napakaliwanag po. Biblical po yan. Wala po tayong mabasa. Number 3, water baptism is not a cause of salvation, but a picture. Ang water baptism, hindi ang dahilan ng kaligtasan, kung hindi naglalarawan lamang yan. Tingnan natin ang sinabi po sa Romans chapter 6, verse 3 and 4. Romans chapter 6, verse 3 and 4. Napakaliwanag po dito sa Book of Romans, chapter 3, 6, verse 3 and 4. Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Ayan, napakaliwanag po yan. Therefore, sabi ni Paul, we are buried with Him by baptism into His death, that like us, Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. So napakaliwanag po. Kapag tayo po ay nabautismuhan, ay naglalarawan lang yan. Kapag tayo nilubog sa tubig, tayo po ay namatay namatay tayo sa ating kasalanan. Kapag hinihaon sa tubig, naglalarawan, is a picture na tayo po'y muling nabuhay. Dahil po sa ating pananampalataya kay Jesucristo po, mga minamahal at mga kapatid. Bakit po nangangaral si John the Baptist ng baptism? Ito ang kahulugan ng preaching ni John the Baptist of baptism. The preaching of John the Baptist of baptism is not the water baptism that was the cause for our salvation, but it is a picture. Acts chapter 9, verse 4. Book of Acts, chapter 9, verse 4. Ito po ang pinaliwanag ni Paul
ang pangangaral ni John the Baptist. Mga kapatid, sa Acts chapter 9, verse number 4. Ito pong sinabi ni Paul. Okay po. Ito po sinabi ni Peter po pala, Acts chapter 4, verse, may isa po ditong tao, ang akala niya, para magkaroon ng kapangyarihan ng isang mananampalataya, ipatong lang ang kamay. Yan ang mali niya. Yan ang mali niya, mga kapatid at mga minamahal. Sabi ni Peter sa kanya, and it came to pass on the morrow that the rulers and elders and scribes and Hannas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and as many as were of the kindred of the high priest were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Sabi nila. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of people, elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man. Tingnan niyo po yung impotent man. By what means he is made whole. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him, that this man stand there before you whole. So, pinaliwanag po ni Pedro na itong tao ay naligtas dahil po sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo at hindi na po siya nagpabautismo pa. At namangha at nagulat kahit po ang mga religious leaders, mga minamahal at mga kapatid. So, napakaliwanag po ang sinabi ni Pedro at ni Pablo na ang kaligtasan ay hindi po sa pamagitan ng bautismo. Sana kung sa pamagitan ng bautismo lang, mga kapatid at mga minamahal, kung papayagan natin, hindi na dapat bababa si Jesucristo para ipako sa cross para sa ating kaligtasan. Sasabihin niya na lang sa Diyos Ama, Ama, hindi na ako bababa. Kasi ang mga tao, ibabaptize na lang yun, maligtas na sila. Hindi po. Napakaliwanag po. Napakaliwanag. Hindi po makakaligtas ang baptism. And din po, is baptism necessary for salvation? Our final answer is no, according to the Bible. Napakaliwanag po na ang bautismo ay hindi bahagi ng ating kaligtasan. Pero ang bautismo, mahalaga siya. That is the first step of our obedience to God. Pag natapos mong bautismo, pagkatapos mong kinikilala mo yung sariling makasalanan, naniwala ka kay Jesucristo, pagsisihan mo yung kasalanan, tanggapin mo si Jesucristo na yung Panginoon at tagapagligtas. Kailangan ka magbabautismo para magiging patutuo sa karamihan na ikaw ay sumunod sa Panginoon upang maging membro ka ng isang local church na kung saan nangangaral ng Biblia. Kasi po, ang baptism is a picture of Christ's death, burial, and resurrection. Pero, baptism is not necessary for salvation. Maraming salamat po. Sana itong mensahe na ito ay makakatulong sa iyo. Basahin mo yung mga Biblia na aking ibinigay. Mark 16:16, he that believeth and be baptized shall be saved. Mag-confuse ka pag peryodan mo yan. But mayroong contrast. But he that believeth not shall be damned. Wala na doon ang baptism.
siya na sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Ngunit siya na hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ibig sabihin, ang pinaka-keyword doon, yung salitang believeth. Hindi po yung baptism. So, ang believeth ang mahalaga doon. Ang siya na hindi sumampalataya ay mapapahamak. Hindi po sinabi doon na siya na hindi sumampalataya at magpabautismo ay mapapahamak. Yan, naniwala ko, sana, pero hindi ganun. So, gumising ka, mga kaibigan, kung may nagtuturo ng bautismo ay makakalinis ng kasalanan, dapat hindi na po kailangan yung dugo ni Jesus. Kung ang bautismo ay necessary for salvation, wala po tayong mababasa sa Biblia na sinasabi doon na single verse, siya na magpabautismo ay maligtas. Pero ang dami nating mabasa, siya na sumampalataya kay Jesucristo ay maligtas. Acts 16:31. He that believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And thy house, wala doon ang bautismo. Para maligtas ka, sumampalataya ka kay Jesucristo at ang buong family members mo ng iyong family. At pag sumampalataya sila kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas, sila po'y maligtas. Sabi po sa Biblia, ayaw mo bang maligtas? Bakit pahirapan pa natin sarili natin? Kung ano ang kaparanan ng Diyos, yan ang ating paniwalaan. Hindi po ang kaparanan ng mga religion. Hindi po ang kaparanan ng mga tao. Kung hindi, ang kaparanan ng Biblia. What the Bible says. Maraming salamat po. At saka pagpalain po tayo ng Panginoon. So, maraming salamat po sa mga nanonood. Salamat po sa kay Sir Henry at saka si Ate Cirilla. Thank you so much. Si Pinsang Buo ko, si Nini, madamugin nga salamat da. Eldefonso Datilis Capurso, my second cousin. Thank you so much. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. So, magsamba ka lang sa Faith Baptist Church dyan. At hindi ka maliligaw. Kung naniwala ka kay Jesucristo na yung Panginoon tagapagligtas, batunon mo na ikaw ay makasasala. Magtuo ka kay Jesucristo, inulsulan mo yung mga sala. Kahit anuman kadamo ang salata, at batunon mo si Jesucristo sa kasing-kasing mo. Sumunod ka sa ako kung gusto mong batunon si Kristo. Okay? Mag-inilonggo na lang tayo. Magtagalog na lang tayo. Baka mayroong sasama pa. Okay? Okay, sundin mo ito Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Salamat po, O God, na ako po ay nakarinig ng Ebanghelyo. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po ay sumampalataya kay Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo sa pamagitan ng aking pananampalataya sa aking puso. Ibinabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Congratulations miss ko na kayo dyan. Kung sumunod ka sa pagtanggap kay Lord Jesus, paki-like lang para makita ko. So, o kaya pusuan mo. Salamat, at least tinanggap mo si Jesus na iyong Panginoon na tagapagligtas. Magsamba ka dyan sa Faith Baptist Church dyan,
sa Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat. So, Sir Ninong Henry, thank you so much sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Paki-subscribe lang po sa ating YouTube channel. I-download ko ito sa FB video downloader and then i-upload ko po ito sa YouTube. So, ang ating YouTube channel, pinalitan ko na po ng walang katulad. Nilo Flores TV. Yan po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning. God bless po.